pag-uulat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa buong Pilipinas, 5 minuto makalipas sa alas 3 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas. Ngayon po ika-2 ng buwan ng Marso. Marso na po tayo at syempre dahil Marso na at malapit nang matapos ang sinasabi nilang amihan. Kaya kumbaga umiinit na, napakainit sa labas ng ating dito sa live po tayo sa Radyo Pilipinas sa May Visayas Avenue. At syempre yan, kabilang dyan ay tatalakayin natin ng napakainit na talakayan tungkol sa fire prevention month. Pero bago ang lahat, inaanyayahan po namin kayo hanggang alas 4 po tayo ng hapon at nais natin kayong kami napapakinggan dito sa Radyo Pilipinas sa FB page
napapanood tayo niyan, ha? Papapakinggan at napapanood. At tayo din po ay live din sa 738 kHz at sa ating Facebook page na Kalinga Hatid. Inaanyayahan po namin kayo mag-like, mag-share at mag-comment po sa ating talakayan ngayong hapong ito. At syempre nais nating pasalamatan ng bumubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office, si Sir J. Ruiz, at ang Secretary ng PCO, ang ating Director ng Presidential Broadcasting Service, Dindo Amparo, Fernando Sanga. Yes, ang ating Station Manager, Sir Alan Alanige. Iba pa nating kasama, si Sir Ray Sampang at si Sir Maki. Sa technical side, Sir Oli Lopez at si Ma'am Joy Timidan. Okay? At sa ating sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, ang ating Vice Chairperson, Governor Corazon Alma de Leon, kasama ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang at iba pa pang Board of Governors at sa mga mahigit 100 nating chapters nationwide, kasama ng kanilang Board of Directors, Red Cross Youth at Red Cross 143. Okay? At hindi na natin patatagalin pa, mga kasama natin via Zoom, ang ating laging kasama, Vice Chairperson, Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po, ma'am. Okay na po tayo, ma'am? Yes. Good afternoon. Finally, ay nandito na ako. Nakaproblema lang tayo last Sunday, pero we're now okay. At gusto kong sa pagbati ay merong message si retired Chief Justice Hilarion Davide, tinext niya sa akin. Ang sabi niya, we welcome this blessed first Sunday, the 2nd of March, with these special prayers which we offer for each other. May you be happy at all times. May you be well in all aspects of life. May you be safe wherever you may be. May you find comfort in any way you can. May you have strength with your faith. May you find healing in time of sickness. May you have wisdom in your thoughts. May you have joy in your heart. May you have peace in your soul. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance and grant you peace. Maraming salamat, Retired Chief Justice Hilarion Davide, for honoring us with that message. At tamang-tama ang topic natin ay sama-sama sa pag-iwas sa sunog, a Fire Prevention Month episode for 2025. Ang guest natin ay no less than Mr. Leonardo Ebaho, Safety and Security Manager, Philippine Red Cross, and Mr. Joel Fuentes, Chapter Service Representative, Philippine Red Cross, Quezon City Chapter. Simulan na natin sapagkat baka makulangan tayo ng oras dahil maraming mga messages na i-deliver dito. Siguro ang unang tanong for both of you, ilan na ang narespondehan na sunog sa Philippine Red Cross ngayong 2025 at nakaraang taon? Medyo information for those people who are watching us. Ikaw muna siguro, Leo, dahil i-audio ka, and then si Joel for Quezon City. Good afternoon po sa lahat, sa ating mga televiewer. Good afternoon po, Ma'am Gov Cora, at kay Joel ng Quezon City Chapter. Yes. Sa ngayon po, ang simula na mag-start po ang ERU Fire Department, umaabot na po sa 3,231 na responde na po since 2010. Ganyan na po karami ang responde ng Philippine Red Cross Fire Department. And in fact, tayo po ang pinakamaraming fire response sa mga grupo ng mga Volunteers Fire Association or Fire Brigade. Tayo po ang pinakamaraming responde. Sa buwan na ito at nung nakaraang buwan po ay umaabot na sa 43 nung January to February, mayroon na pong 43 na narespondihan tayong sunog. Nung January po, 22 yon. At itong February, 20. Pero pagsampa pa lang po ng March 1 ay may isa na kaagad. At ngayon din, March 2, may dalawa. Buti naman po at hindi naman natutulad yan ng mga dating malalaki na umaabot sa level 5 or alert level 5 po. Hanggang sa Charlie. So yan po ang number ng mga responde po natin, Gov Cora.
Salamat, Leo, no? Saan lugar naman sa NCR ang may mataas na insidente ng sunog? Nandyan si Joel, malaki ang Quezon City. Baka honor roll ang Quezon City dito sa NCR. Ay, hindi naman po, Cora. Ano yan, kumbaga sa kaunti lang ang difference nilang dalawa. Ang number 1 po ay Manila. Ngayon lang po, 2 sa Manila. Isang Tondo na naman. So, talagang Quezon City, walang masyado. Go ahead, Joel. Sa ngayon, wala pa po. Aywan ko lang sa mahalatang araw. Pero siguro ang mahalaga yung paghahanda ni na Joel sa Quezon City. Go ahead, Joel. Ayan, good afternoon po, Governor Cora, Sir Leo, at sa napakarami nating mga tagapakinig dito sa ating programa. Actually po, napakarami din po sa Quezon City. Ngayon pong araw na ito, kanina ay nagkaroon po tayo ng parade na para nga mag-create ng awareness ng Fire Prevention Month, Cora. At alam niyo po ba, after ng parade kanina, merong 2 sunog agad na naganap. Buti na lang po at hindi ganun kalaki. Dito po yan sa Barangay Marilag at saka may isa pa po. Sa Quezon City po, marami din po kaming nare-respondihan. Meron po kasi tayong fire truck sa Quezon City. Sa nakalipas po na isang taon, last year, ng 2024, ay mga nasa more than 100 responses po tayo. Ngayon pong January to February, meron na po tayong 11 na narespondihan po na fire incidents dito po sa atin sa Quezon City. Siyempre, ang tanong ng mananonood sa atin, ano-ano ang mga top 3 na dahilan ng sunog sa Pilipinas na narespondihan ng Philippine Red Cross? Of course, si Leo muna at ikaw, Joel. Go ahead, Leo. Ano-anong top 3 na dahilan? Ang unang-una po ay yung kapabayaan nila sa paggamit ng kanilang mga gamit pangluto. Yes. Yung nakaraang araw lang po dito mismo sa amin sa Krami, nakaiwan na nagpapakulong tubig. Palibasa ay nagtatrabaho, naiwanan po na meron siyang nakasalang na kumukulong tubig. Ngayon, na naka-on. Buti na lang yung neighbor po, napansin na umuusok na yung kwartong yon, napatay naman kaagad po. Buti na lang at meron silang fire extinguisher. Ikaw naman, Joel, sa Quezon City, ano balita? Halos parehas din po, Cora, ng nabanggit po ni Sir Leo. Nagtatalo po yan sa dalawa Leo po yan, yung because of napabayaan, minsan nakandila, or minsan naman napabayaan na nakasaksak po yung appliances, and sometimes there are reports po ng electrical faulty wiring na nagiging dahilan ng kadalasan ng sunog dito sa atin sa Quezon City po. Siyempre, ang tanong ng mga nanonood sa atin, ilan ang kasalukuyang mga fire trucks ng Philippine Red Cross? At saan-saan ito nakalagay? Kasi assistive lang tayo sa government Kaya kailangan malaman ano yung ating kasalukuyang kakayahan tungkol sa fire truck ng Philippine Red Cross. Ikaw, Leo, balik sa'yo. Ito po, Gob, sa Metro Manila, ay meron po tayong 14 na fire trucks. Meron din po tayong fire truck sa Bacolod at meron din po tayong fire truck sa Cebu. Samantalang ang Iloilo chapter natin po ay may sarili silang fire truck because of their partnership sa Fire Volunteer Association doon. So, unti-unti na po, yung mga chapters natin, nagkakaroon na rin po sila ng interest na magkaroon po ng fire truck because of the changing situation na natin ngayon po due to climate change na rin. Na pag tag-init, talagang grabing tag-init. At tumataas na rin po ang mga sunog talaga sa mga probinsya. Gob Cora. Yes. Tayo po ay merong magbabalita? Hindi po, tayo po ay magbibigay daan sa kauna-unahan nating commercial break. Tayo po ay babalik sa ilang mga minuto. Magbabalik po tayo, mga nasa Zoom, magkakaroon lang po tayo ng commercial break. Diyan lang po kayo. Gawing madali para sa local at foreign investors ang mamuhunan sa bansa. Ito ang utos ng Pangulo
na isinasapuso ng PEZA, kung kaya't ilang hakbang ang patuloy na ipinapatupad ng ahensya, kabilang na ang digitalization, anti-red tape mandate at 24/7 na serbisyo, bagay na kinikilala at pinahahalagahan naman ng investors. Conscious efforts to improve the ease of doing business and delivering government services through digitalization, integration, and streamlining of processes have produced their intended multiplier effects. Cost savings from operations have translated to higher revenues and to more speedy transactions. Ang mga inisyatibang ito ng PEZA sa liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagbigay daan sa mas maraming negosyo, trabaho, at pagkilala sa bansa bilang isang sentro ng kaunlaran. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang Tourist Rest Area Project sa Iloilo ay perfect jump-off point para sa mga nais makarating sa mga pasyalan tulad ng Gigantes Island at Miagao Church. Ito'y mayroong Wi-Fi, travel info desk, malinis na restroom at iba pang world-class facilities. Because we in the Philippines have no less than 7,641 beautiful reasons to tap the potential of our tourism sector, for which our archipelagic nation is internationally renowned and from which many Filipinos derive their livelihood. Doble sipag ang Marcos Administration at DOT upang maging mas makulay at maginhawa ang inyong paglalakbay. Bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga tanggapan ng gobyerno. Bawal ang tamad at makupad sa pamahalaan. Walang puwang ang mga mabagal at sagabal sa serbisyo publiko. Kaya sa One-Stop Processing Center ng Clark, posible ang mas mabilis na pakikipagtransaksyon sa mga pampublikong tanggapan. Tampok dito ang mga frontline services para sa mga nagtatrabaho sa loob ng Clark, Freeport and Special Economic Zone. Nagbigay patunay rito si Precious Evangelista na isang first-time job seeker. Mabilis lang din naman po kausap yung nag-asikaso po sa akin and mabilis ko lang din po nakuha yung PhilHealth card ko po. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., may 27 new eco-zones and expansion projects sa ilalim ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang naiproklama na. Kabilang dito ang expansion sa mga proyektong dinevelop ng Aboitiz Infra Capital, tulad ng Lima Estate sa Batangas na nakapagbigay na ng mahigit 66,000 direct jobs. Pati na rin ang West Cebu Estate sa Balamban kung saan mahigit 14,000 naman ang nagkatrabaho. Okay, I'm Michael Herald Abihar. Yung Balamban before is sleepy town. Pagdating ng Tsuneishi, nag-boom yung economy niya. Marami rin nakapagtrabaho, hindi lang dito sa Balamban. Also the neighboring cities and municipalities. Ako po ay si Ramel Roa. 30 years na po dito na nag-work. Maraming nagawang contribution yung Tsuneishi sa Balamban. Nagkaroon ng merkado, hospital at saka paaralan. Meron ding patubig. Before nag-start ng Tsuneishi, ano lang ang pangkabuhayan dito? Mangingisda lang at saka magsasaka. Isa pang bagong proklamang eco-zone na dinidevelop din ng Aboitiz Infra Capital ay ang Tari Estate na inaasahang magbubukas ng maraming oportunidad sa Tarlac at mga kalapit nitong bayan. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Talagang nakikita na sa Clark Freeport Zone ang nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapabuti ang public transportation sa ating bansa. Ipinagmamalaki ng Clark Development Corporation ang modernong Clark Loop bus system. May Wi-Fi ito at gumagamit ng fully cashless payment system na Beep Card. Isa si Levi Ann Ramirez, commuter na mula sa Mabalacat, Pampanga, sa mga pasaherong na i-enjoy ang pagbiyahe sakay ng Clark Loop. Mas convenient po siya, tapos po mas comfortable po kami kasi may aircon, tsaka AC po siya gamitin. Pangako naman ni Pangulong Marcos Jr. We will continue to invest and improve on our transportation systems as well as to pursue more projects in the years to come so that Filipinos can gain greater access to places of work, commerce, recreation, and other vital areas. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Okay, nagbabalik po tayo, Gov Cora, sa ating palatuntunan. Ang kasunod na tanong natin, kasi alam natin may mga fire trucks ang Philippine Red Cross. Ilan naman ang mga trained fire responders ng Philippine Red Cross? Si Leo at si Joel. Govcora, dito po sa atin sa national, no, bali sa bawat station natin ay meron po tayong 12-12.
Ibig sabihin, sa isang istasyon, port area, sa port area po may fire station din tayo doon. Bali, meron 12 crew po yung nandoon, 2 team po yan na nag-shifting at kinikater nila ang 2 fire truck na naka-station din doon. Dito naman po sa tower, meron po tayong 2 squad din po. Bali, 12 rin po yan. So yan naman ang nagpa-facilitate na nagro-rotate para naman sa responde dito sa area na mas malapit sa atin. So nahahati po yung responde natin. Yung Manila, kino-cover ang port area, kino-cover nila yung mga malalapit sa Manila hanggang Pasay po yan, hanggang Caloocan at hanggang Valenzuela. While dito sa port area, tower po, ang kino-cover na natin is yung Pasig, Marikina, Taguig, and Alabang. Yan naman po ang kino-cover natin. Ganyan po kalawa. Kaya kailangan may continuous number of volunteers po na 24/7. Joel, ano naman ang balita sa Quezon City? Ano yung pag-responde ninyo? Do you have enough trained fire responders? Wala kang audio. Joel, audio. Yes po, Gob Cora. Salamat po. Okay. No? Sa chapter po natin, Gob, may mga na-volunteers din po tayo naka-duty. We have 1 fire truck po sa Quezon City. So ang naka-duty po sa atin dyan, usually mga nasa 10 po ang volunteers. Kasi ang ano natin dyan, pagka tumakbo na sila, tapos magpapahinga naman yung isang team, tapos yung isang team naman ang tatakbo. And at the same time po, we have volunteers po na mga fire volunteers na mga nasa trabaho yung iba, tapos once po na merong emergency na sunog na, they will be called back para po makasama sila natin sa team. So ganyan po ang nagiging proseso sa ating chapter pagka tayo po ay So in other words, they are really volunteers and may be called upon kapag merong mga insidente. And speaking of insidente, ano ang naging pinakamalaking insidente ng sunog na naganap noong 2024 both in Quezon City and later kay Leo sa kabuuan? Sa Quezon City, focus tayo. So far, pinakamalaking insidente na sunog. So far, Gob, ang pinakamalaking insidente na nangyari sa atin sa Quezon City ay dyan po sa may barangay, sa Manubaliches area, na kung saan ito po yung residential at marami pong mga kabahayan na nasunog. Kaya immediately po ay nakapag-provide agad tayo ng assistance. At ang nangyayari kasi, Gob, ang atin pong national headquarters, tumatakbo yan talaga sila dito sa Quezon City. Kaya nakakapagtulungan po ang Quezon City na fire truck at ang national headquarters. In other words, hindi limited sa facilities lang in Quezon City, but accessible din yung sa ating national, no? Na headquarters. And of course, and makukwento dito si Leo na gaano kabilis. Siyempre, pag sunog yan, isang tawag lang. Minsan nga kami nasa traffic dahil siyempre binibigyan pagkakataon yung mga fire trucks na dumaan. Sa inyong palagay, Leo, naging maayos ba yung pag may insidente sa Quezon City? Nakasuporta ba kayo at sa ibang lugar? Anong karanasan nyo, Leo? Yes po, Gob, no? Ganito po kasi, may rules po kasi siya, yung rules of engagement. Kung halimbawa ang sunog po ay sa Quezon City, ang primary na response unit ay ang Quezon City Fire Brigade natin. At kahit ang alarm po ay for verification pa lang, wala pang nagsasabi na ito ay totoong sunog na ha, verification pa lang, dahil area of jurisdiction po yan, within 5 kilometers radius, lalabas ang truck natin. Ganon din po kahit sa ang fire station. Kapag merong report na for verification ang isang possible na sunog, automatic po, within the jurisdiction of 5 kilometers, kailangan lumabas ang fire truck. Doon sa Quezon City, nung nagkaroon sila po ng malaking sunog, malapit po yan dyan sa, sa Fairview, sa Circle, ang inintay namin po is yung tumaas yung alarma. Kasi kung mga second alarm yan, kayang-kaya po ng Quezon City yan. Pero pag tumaas na po ng third alarm, hindi na namin iintayin na tawagin pa kami ng Quezon City.
automatic po, tatakbo na po ang national to support yung Quezon City chapter natin at ang local Bureau of Fire and other fire volunteers. Magdadatingan na po yan pagka ganung mga alarma. Automatic po yun, Gob. Matagal na po siguro ang kung sa within the area, kung 5 kilometer radius, matagal na po ang 3 minutes. Pag trigger po ng verification, magkakagulo na po yung mga yan. Takbuhan na kaagad po yan doon sa truck. And in a matter of 1 to 2 minutes, dapat nakalabas na po yung fire truck natin. Proceeding to the to be verified na fire incident. Dahil meron tayo, of course, sa gobyerno, meron tayong Bureau of Fire Prevention, So, paano naman ang coordination ng PRC sa BFP pagdating sa pagresponde ng sunog? Kasi alam natin, we are auxiliary to government. Ano ang naging karanasan nyo working with BFP? Dr. alam mo, napakataas ng rin nila sa atin, ng respeto. Sapagkat tuwing makikita rin nila tayo, alam nilang makakatulong tayo sa kanila. May pagkakataon pa nga po na minsan, hindi ko naman inaano po ang Bureau of Fire, pero minsan nagkakataon na may kakulangan sila sa gamit. Kaya ang pumapasok na po minsan, along with the Bureau of Fire, is ang Red Cross. Kung makikita niyo po, may maraming sitwasyon na ang pumapasok sa loob ay Red Cross at Bureau of Fire. Tandem po, nagtatandem. So that is a good indication po ng pareho ang collaboration. Opo. Yeah. And given that, nakikita ko ang papel na ginagampanan ay ng PRC ay sa mga tao na apektado, Kasi ang Bureau of Fire, siyempre ang protection nila, ang ginagawa nila ay patayin ng sunog. Pero ayaw nating may mamamatay ng mga tao, kaya karaka-raka ay tumutulong tayo para pag-alis ng mga tao sa lugar na danger zones, kumbaga. Maaaring bang magbigay ng ilang payo ang Red Cross kung paano maiwasan ang risk naman ng sunog? Kasi tayo, yung educational part para huwag magkasunog, ano yung mga reminders ninyo? Alam niyo po. Yes, go ahead. Alam niyo po, Gov. Cora, yun yung talagang gusto ko na sabihin kanina pa. Kasi dalawa po ang possibility ng sunog. Una, kapabayaan. Tatlo pala. Pangalawa, pagiging ignorant sa reality. At ang pangatlo po ay pagwawalang bahala sa batas. Yan yung tatlo po. Unahin ko yung kapabayaan. Dahil minsan nako-compromise po sa mga gawaing bahay at nagmamadali dahil papasok, nagpa-plancha, naiwan ang saksak sa plancha. Nagluluto ng electric stove, naiwan ang electric stove na naka-on at tuloy-tuloy hanggang sa nakaalis na, lalo na kung wala na pong kasambahay. So isa nga sa mga dahilan ng pagkasunog. Naninigarilyo sa loob ng kwarto hanggang sa makatulog ng pagod. Ayan na po, masusunog na. Then, yung pangalawa naman po is yung tinatawag nating pagiging inosente sa mga bagay na gamit. Katulad na po ng microwave. Yung microwave po, napakagandang gamit. Pero may mga bagay dyan na hindi mo pwedeng ilagay sa microwave. Lalo na po yung may mga metal. Yan po ay kikislap. Yan po ay magti-trigger din po ng burst ng apoy. Pag nataranta yan, di na kuryente pa po yan. Second po, yung third po, yung kapabayaan, yung paglapastangan sa batas. Yan na lang po, talagang exact word. Paglapastangan, hindi sumusunod sa batas. Ano po ito? Yung mga illegal jumper. Itong mga jumper na po ito. Yes. Alam po, napakadelikado niyan, Gov. Cora. Kasi, yung mga nagkakabit na yan, para lang makapagnakaw, exact word, didirektahin ko na po yung mga taong gumagawa niyan dahil talaga kayo ay pahamak. Dahil sa kagagawa ninyo, marami ang mawawalan ng tahanan. Kaya nga tama po yung mabuti pang manakawan ka, huwag ka lang masunugan. Apo. Tignan niyo po pag nag-tap po kayo ng kuryente, yan, makinig po yung mga na mahilig mag-tap ng kuryente. Mabuti sana po kung kayo ay nag-aral ng electrical engineering o kung kayo ay arkitekto. Bakit po? Pag kayo ay nag-tap ng direct
line doon sa poste, alam niyo po ang ginagawa ninyo? Naglalagay po kayo ng load ng current na hindi appropriate sa distribution. So anong gagawin ng mga pinagbigyan nyo ng linya? Basta gagamit na lang yan ng walang pakundanga. Ang ginamit mong wire, hindi naman angkop sa load ng current na dadaloy dyan. Ano mangyayari po dyan? Iinit yan, mga kapatid. Masusunog. Iinit po yan, masusunog, at yung kanyang mismong insulator, pag tumama po yan sa kesame, mag-aapoy na po yan. So ngayon, masusunog yung bahay. Ano pong nangyari? Dahil sa pagnanakaw na ginawa, marami po ang nagdusa. Apo. Yes. Gov Cora. Na po natin gawin yan, mga kapatid. Gov Cora at Sir Leo, Sir Joel, tayo po ay... babalik na si... Go ahead. Magbibigay daan tayo muli sa ating mga paalala. Itutuloy po natin ang may nitatalakayan tungkol sa fire prevention naman sa ilang mga paalala. Sa ilalim ng matatag na pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy ang Philippine Economic Zone Authority sa pagiging tulay ng pangarap. Mula sa mga foreign at local investors na nais pamumunan dito hanggang sa bawat Pilipinong inaasam na mapabuti ang kanilang buhay pati na ng kanilang mga mahal sa buhay. Ayon kay PEZO Director General Tereso Panga, ang bid ni Presidente is to graduate to upper middle income economy. It's it's all about job generation, trabaho. Kasi yun ang kailangan ng bansa para makapag-graduate tayo sa upper middle income economy. Patuloy ang mandato ng Pangulo na bigyang suporta ang mga negosyo sa pamumuhunan sa bansa para lumikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. To sustain the country's economic gains, we are promoting investment-led growth. We have set in motion policies and programs to create an environment conducive for business to thrive. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Handa na ang Pilipinas para maging key player sa clean energy storage sa Southeast Asia. Pinangunahan kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng St. B Gigafactory sa New Clark City, Clark Special Economic Zone sa Capas, Tarlac. Ito ang kauna-unahang manufacturing plant sa Pilipinas para sa advanced iron phosphate batteries na ginagamit sa renewable energy at electric vehicles. Sa talumpati ng Pangulo, This inauguration of the St. B Gigafactory is a remarkable example of what happens when our national agenda of promoting clean energy intersects with a solid commitment from the private sector. It sends this message to the world. The Philippines is now ready to innovate, to lead, to become the go-to destination for high-tech, high-impact investments. Ang St. B Giga ay rehistradong kumpanya ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA na nagbibigay ng kalidad na serbisyo sa mga investors. Sa 2030, inaasahang maaabot ng proyekto ang operational capacity nito. Tinatayang magge-generate ito ng 5 billion pesos in annual revenues at lilikha ng 2,500 jobs. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Hindi bababa sa 60 state universities and colleges at local universities and colleges sa buong rehiyon ng Bicol ang nakikinabang na ngayon ng free Wi-Fi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DICT. Our power and internet services are continuously being upgraded in both capacity and connectivity. Sa ating free Wi-Fi program, halos 10 milyong unique user devices ang nakikinabang sa libreng internet sa mahigit 13,000 lugar sa buong Pilipinas. Sa bagong Pilipinas, konektado ang buong sambayanan, walang Pilipinong mapag-iiwanan. Noong 2024, iprinoklama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang expansion ng West Cebu Industrial Park sa Balamban, Cebu na tinaguriang Shipbuilding Capital of the Philippines. 14,000 jobs na ang nailikha nito mula 1993 na nagbago ng maraming buhay. Ako po ay si Yuji Caminos Quizon. Nagtatrabaho po ako sa Chunichi Heavy Industries Cebu Incorporated. So wala pa ang kumpanya. Ako po ay isang conductor ng aming jeep. Nag-apply ko bilang welder cutter. Naningkamot, hantod na promote, umabot ng senior Juban leader. Napakalaking tulong ng kumpanyang ito sa aking pamilya dahil ako po ay nakapagtapos
Tapos ng 3 kolehiyo, 1 psychology at 2 engineers. Ako po si Vernon Siblos. Nagtatrabaho po sa Tunisie bilang isang company driver. I am working for 29 years. Dahil sa trabaho ko dito, naparal ko ng mabuti yung 3 anak ko. Kapag tapos sila, yung panganay ko, dito pa rin nagtatrabaho, nasa maintenance. Tapos yung pangalawa, nasa EDP department. Tapos yung pangatlo, isang naval architect. Yun ang may pagmalaki ko sa kumpanyang ito na ikundar ko yung kinabukasan nila. Sa expansion, tsak na marami pang kwento ng pag-asa katulad nito ang mabubuo sa nagbabagong Pilipinas. Patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Kumita ng mahigit 200 milyong piso ang turismo ng Davao sa lokal na ekonomiya noong 2023. Ang mga selebrasyon sa Mindanao tulad ng Tadayawan Festival ay mas lalong nabibigyang sigla ng Cultural and Heritage Hubs project ng DOT. Tourism Challenge has already evolved and now requires a multifaceted strategy. The focus now is on experiential tourism. Food, culture, heritage, the arts, education, halal, Islamic traditions, dive, cruise, farm and ecotourism, even sports have now become potent subjects and products of a nation's tourism. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programa at ibibigay daan lang natin itong report na nangyari nung nakaraang Biyernes ng gabi. Noong Biyernes ng gabi ay nagkaroon ng paglalagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Philippine Red Cross at lokal na pamahalaan ng Malabon para sa pagpapatupad ng Membership Accident Assistance Benefit o yung MAAB program po natin. Ito ay may target na 10,325 na benepisyaryo po dyan po sa lungsod ng Malabon. Mga kasama po dito ay yung mga contractual, casual o yung tinatawag nilang JO na empleyado ng City Hall. Kasama yung mga lahat ng tricycle drivers po ng lungsod ng Malabon at yung mga rescue group, mga taga DRMO ng Malabon. At ito po ay pangunahing tampok nung Kalawang Malabon Filipino-Chinese Festival 2025 at ito po ay personal na dinaluhan ni PRC Secretary General Dr. Gwen Pang na kumatawan sa Philippine Red Cross at sa Malabon naman, syempre ito ay dinalahan ng kanilang chairman na si Federico Ricky Sandoval, yan po, at kasama ng kanilang iba pang Board of Governors, si Plerida Marcelo na chairperson ng Fund Generation Committee at ng OIC ng PRC Malabon City Chapter na si Ma'am Julie Legaspi at syempre representing the Malabon LGU ang mayor po ng Malabon si Jeannie Sandoval at ang administrator nila si Dr. Alexander Rosete. Yan po. Ito po ay tunay na kapuri-puri ang kanilang dedikasyon sa pag-iingat at pag-angat sa buhay ng mga pinakamahina na miyembro ng lipunan. Yan po. Gov Cora, ano pong masasabi nyo dito nung nakaraang Friday? Nakamute kayo. Kilala natin siya. At yung Pangulo ay si Congressman, di ba? Sa Red Cross. And of course, marami dyan si Mr. Roseto na City Administrator ay dating sa Red Cross. Kaya pagbati ang sa akin at natutuwa ako na mabobroaden ang membership, ang MAAB ng Philippine Red Cross. Sa pagpapatuloy natin, siguro ang dapat kung naibigay na kasi ni Leo yung kanyang mga payo sa payo ng Red Cross kung paano maiwasan ang risk ng sunog. Pero siguro para sa dalawan ninyong natong panahon, ano-ano mga hinarap na challenges nyo ng Philippine Red Cross pagdating sa responde? Kasi alam natin kakulangan ng kaalaman, no? Pero yung pagresponde, kahandaan, siguro yung kahandaan palaging sinasabi ni Chairman, always first, always ready, always there. So ano yung hinarap ninyong challenges tungkol dito? Ready ba? Always first ba? At always ready and always there. Ano ang tugon mo dyan? Simulan natin kay Joel sa Quezon City. Anong pagpapatupad nung mantra natin? Salamat, yes, go ahead. Alam niyo po, ang usual na mga challenges namin sa pag-responde namin sa mga sunog, Gob, ay number 1, yung mabilis na makarating kami dun sa mga area ng kung saan merong sunog. Sapagkat bago ka makarating sa sunog,
Yung traffic, sasalubungin mo muna yan. Alam mo naman sa Quezon City po. Kasunod po, Gob, ang isa pa pong challenge na nararanasan namin, yung sikip ng mga lugar, Gob. Yung mga area mapapasukan ng ating fire trucks, yan yung nagiging challenge natin para makarating doon. Kaya yan yung mga kinakaharap natin na situation pagka rumiresponde tayo. Pero salamat naman, Gob, kasi sa tulong ng mga volunteers natin na nasa baba, pagka rumiresponde po tayo, may mga 143 volunteer tayo na siyang gumagabay dun sa team natin papunta dun sa area ng nasunugan. Kaya napakalaking tulong din po ng mga volunteers natin on the ground. Related to that, paano ba natin naituturo yung wastong paggamit ng fire extinguisher? Kasi alam ko, mga bago ka mapagpatayo ng building, bago ka pagpaparepair, hahanapin na magkaroon ng fire extinguisher. Siguro si Leo ang dapat sumagot dito. Wastong paggamit ng fire extinguisher. Ang paggamit po ng fire extinguisher, tandaan lang po yung acronym na PASS. P-A-S-S. PASS po. Tandaan po P-A-S-S. Yung P po, pull the pin. Ang extinguisher po, may pin kasi siya. Hindi mo siya matitrigger o may mapipress kung hindi mo tatanggalin yung pin. Kaya P. Next, pagka napun mo na ang pin, hawakan mo yung mismong nozzle niya o yung hose, i-aim. Yun naman ang A. Aim. Itutok kung saan yung source ng fire. So hawakan mo yung nozzle at i-aim mo, itutok mo. Yung S na una ay squeeze. Pigain mo na ngayon yung trigger. Squeeze. Para lumabas yung chemical o yung powder. Pampatay. Chemical. Opo. At masuppress niya o masuffocate niya yung mismong source ng flame. At yung huli pong S ay sweep. Ibig sabihin, galaw mo ang kamay mo, isi-sweep mo yung pagbuhos mo, hindi sa isang direction lang, kundi isi-sweep mo yung buong area na yon para hindi na po siya pumalat pa. So yun po, P-A-S-S. Ngayon ko lang natutunan yan kasi nasunugan din kami, pero syempre wala, hindi naman kami gumamit ng fire extinguisher at that time. You know, in the next few minutes bago tayo mag-close, gusto ko sa programa natin to know the people who we are interviewing. Paano ba sila napunta sa Red Cross? Ito yung para sa akin information na mahalagang malaman sino ba ang nagtatrabaho sa Red Cross. Kaya personal information nyo ito na I hope you are willing to give. Unang-una, sino ba si Leo Ebajo? Taga saan siya? Sino mga magulang niya? At saan siya nag-aaral? At bakit siya nasa Red Cross? Tatlo lang question yun. Sino siya, magulang niya, saan nag-aral, at bakit siya nasa Red Cross? Go ahead, Leo, ikaw muna. Sir Leo. Ako po ay si Leonardo Presilda Ebajo. Ako po ay tubong Maynila. Ang magulang ko po, ang aking father ay Batanggenyo. Ang aking mother po ay taga Visayas po. Partly po, ako po ay apo pa sa tuhod ng ating bayaning si Francisco Dagohoy po. Dahil Dagohoy po ang aking lola. At yung ang nanay ng aking mother. Then, ako naman po ay nag-aral, mostly po, halos lahat po ay sa Catholic school. Nag-start po ako sa Paco Catholic, then napunta po ako sa St. Anthony, then nag-college po ako sa Adamson University. So, puro Catholic school po. Then, napunta naman po ako sa Red Cross, hindi dahil sa gusto ko. Nagkataon lang po na nandoon ako, bisita po ako ng pinsan ko sa PTB4 na kung saan noon po ay may programa ang ating butihing Rosa Rosal, si Governor Rosa Rosal, at nag-promote po siya. Ang sabi niya, yung mga gustong mag-training ng first aid at saka CPR, libre, punta kayo sa Philippine Red Cross Headquarters. Pumunta naman po ako kasi kakagraduate ko lang. Simula nung nag-training ako doon,
tumama naman po yung Pinatubo. So during pagkatapos ng training, na-recruit kaagad kami po to be deployed. So doon na po nag-start na hindi na po ako nakaalis sa Red Cross. Nung nagpapaalam po na ako doon sa safety services, sabi sa akin ay ng aming manager na si Ma'am Lourdes Sinato, hindi daw ako pwedeng umalis. Sabi ko, ma'am, bakit? Pumirma ka na ng kontrata, 3 years ka ng staff. Ha? So nagulat ako, 3 years na pala. Kaya pala may tinatanggap ako, yung pala sweldo na yun. Wala man lang, hindi ko po alam. Yun to ang totoo. So from there, Bagito ka pa. from there, wala, puro operation na ako, Gob. Simula na yan sa Pinatubo, lahat na ng major operation, Ginsaugon, Ormoc tragedy, halos all major operation po hanggang sa abroad. Gob Cora, nakaka-relate ako, no? Kasi nag-chairman ako ng Mount Pinatubo Commission at ako din naging Secretary General dahil sa Ginsaugon tragedy. Kaya nakilala kita at humanga ako sa iyo. Okay? Si ano naman? Si Joel, ano ang history mo? Gob Cora. Kasi ito, history. Gob Cora. Hello, Gob Cora. Gob, ako. Maalaala mo kaya, Gob, ang buhay ko sa Red Cross. Ako po si Joel Puentes. Ako po ay tubong Quezon City. Ang aking pong magulang ay, ang nanay ko po ay sa Tacloban, Leyte. Kaya po nung Yolanda ay nandun din po ako. Ang akin naman pong tatay ay sa Bulusan, Sorsogon. At ako naman po, Gob, ay nag-aral po ako sa Access Computer College, then eventually nag-aral po ako sa Paul College of Leadership, nag-take po ng masteran. At ako po ay nagsimula sa Red Cross, kung masabi na sa pinakamababang posisyon. Way back 1997, Gob, ako po ay naging janitor ng Red Cross. At salamat sa Red Cross sapagkat binigyan nila ako ng pagkakataon. From janitor, naging administrative driver. After maging driver, naging administrative clerk. Pagkatapos mag-administrative clerk, naging administrative assistant. At ngayon naman po, ako po ay chapter service representative. Ako po ay 27 years, going 28 years na sa Red Cross. At tama po si Sir Leo. Huwag na pong pag-usapan ng edad namin sapagkat kasama po ako niyan. Ako po ang Ako po ang alaga niyan sa lahat ng mga response po namin. Magkakasama kami kung saan may deployment. Okay. Yun po Sir Joel, Gob Cora, bago tayo magpatuloy. Hello, bago tayo. Go ahead. Oo, bago tayo magpatuloy, baka hindi na tayo makapagpaalam pa sa ere. Kailangan lang natin magbigay sa huling commercial break. At sumesenyas na papagalitan na po tayo dito. Okay, magbabalik po tayo sa ilang mga paalala. Malapit sa puso ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Ilog Pasig. Isa po akong anak ng Pasig. Bago po ako'y pumasok sa larangan ng serbisyo publika, nandyan na ang Bongbong Marcos na batang Pasig. I grew up by the Pasig River. Mahalagang ruta ito ng transportasyon, sentro ito ng kalakalan, kultura at maraming kwento ng ating kasaysayan. Sa bagong Pilipinas, kasama sa pag-unlad ang pagkalinga sa kalikasan at sa Danao, kung saan matatagpuan ang Cebu Mitsumi, makikita ang pag-unlad ng isang bayan pati ng mga naninirahan dito dahil sa Ecozone. My name is Christopher Abalos. I'm working in Cebu Mitsumi Incorporated for 24 years. Currently, I'm a manager in Connector Business Divisions. We are a family of 11. Walang-wala talaga. Of course, when I started here and then started to have an income, I also help to support my siblings for their schools also. The contributions to this company towards the community is now currently we're about more or less 18,000 people. Those 18,000 people, those have families, and those drivers outside, those vendors outside, relying on those 18,000 people also. Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay kaisa ng bawat Pilipinong nais may angat ang pabubuhay. Kaya naman malakas ang kanyang suporta sa mga hakbangin ng Philippine Economic Zone Authority para sa Ecozone Development sa buong bansa. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.
Having an effective and efficient transportation system will have multiplier effects on employment, the economy, our society. It will bring comfort, convenience, an easier life for all. Ramdam na nga sa Clark City ang hangaring ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing maginhawa ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Patunay dito ang Clark Loop na nagbibigay ng mura at komportableng biyahe sa loob ng Clark Freeport. Ito ay mga buses na aircon, may wifi. Ang pinakamahalaga dito ay ang ating mga workers ay hindi na babayad ng mahal. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes de Vanadera, tiwala silang mas uunlad pa ang turismo sa Clark sa tulong ng Clark Loop. From SM papuntang airport, ito na yung sasakyan nila. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Through our integrated efforts, we can create a future where no learner is left behind and every Filipino child can flourish in an increasingly complex world. Alinsunod sa pahayag na ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakipagtulungan ang Clark Development Corporation sa OB Montessori at Bloomberry Cultural Foundation Incorporated para itayo ang CDC OB Bloomberry Family Care Centers para sa ating mga katutubo sa Pampanga at Tarlac. Sa ilalim ng proyektong ito, ang mga batang nasa edad 3 hanggang 4 ay tinuturuan ng practical life lessons na siya namang ikinatutuwa ng mga magulang gaya ni Mary Grace Tarosa. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi binigyan po kami ng school na ganito. Tinuturuan sila ng mabubuting asal, yung mga galit ng gawain. Lubos din ang pasasalamat ng mga naging estudyante ng daycare centers. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Okay, nagbabalik po tayo, Gov Cora, at tayo ay magbibigay daan na sa mga last message ng ating mga panauhin. Yes, si Leo muna, anong parting words mo? Sa ating mga kapuso na Red Cross na pula, huwag po kayong mawawala sa aming programa. Sana po, lagi po kayong makikinig dahil dito po ay marami kayong matututunan. Maraming salamat din po sa inyo, Gov Cora, na kung saan lagi nyo pong binibigyan ng opportunity, ang mga services po na mailahad ang aming mga ginagawa at papaano kami makakatulong. Thank you very much po sa inyong lahat. Maraming salamat, Sir Leo. Si Sir Joel naman. Po of our chapter administrator, Ma'am Janice Adolfo, marami pong salamat sa pagkakataon na maibahagi po ang aming mga ginagawa sa chapter Gov. At sa mga kababayan natin, patuloy na paalala po namin, tayo po, ang mga hazard ng katulad ng sunog, ito po yung napaghahandaan. At sabi nga ni Sir Leo kanina, dapat po hindi binabaliwala. No? Kaya kinakailangan tayo parating maging handa. Alam natin kung saan ang ating fire exit, alam natin kung saan tayo pupunta, kung magkakaroon ng sunog, ang ating mga alarm, pinapractice natin sa bahay, pinag-uusapan kung ano mga dapat na gawin upang maiwasan natin ang mga bagay na ito. Maraming salamat at para sa inyo, ang poem ni Rabindranath Tagore which describes you. Where mind is without fear and head held high, where the world has not been broken to fragments by narrow domestic walls, where tireless strivings stretch their arms toward perfection, where the mind is led forward to thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom. My Father, let my country awake. Sa programa natin na ito ay nanggising kayo ng ating bayan at siyempre ang kailangan natin ay dasal. Ito yung prayer for the nation. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. Maraming salamat sa mga nanood na kinig sa atin, and of course, sa resource persons natin na si Leonardo Ebajo at si Joel Fuentes. At sa lahat ng mga nanood, and of course, kay Edison Enriquez na linggo-linggo ay nagtsatsaga na
dalhin ang programa sa mga nanonood sa atin. Maraming salamat. Maraming salamat din po ang ating Vice Chairperson, Governor Corazon Alma de Leon, na talaga naman sa loob po ng mahigit 19 na taon, magdadalawampung taon na po tayo, ay kasama natin po dito sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito na po ang ating programa at sa ngalan po ng buong pamunuan ng Philippine Red Cross at Radyo Pilipinas. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na linggo, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Susunod na po pagbabalita atid sa inyo Sir Omar Aquino at kasunod po ng programa ni Vance Fernandez Pulso ng Pilipino 3 minuto bago mag alas 4 ng hapon. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated.